Kabanata 1686, ang lihim na kapangyarihan ng mga bampira. Ay hindi. Biglang napasigaw ang lahat. Si Zephyr at ang kanyang mga kasama ang naging pangunahing target ng higanteng bampira. Whoosh! Sa isang iglap, mabilis na pinaikot ni Zephyr ang tunay niyang enerhiya. Parang kidlat ang bilis ng kanyang paggalaw habang agad siyang umiwas. Rumble! Sa mismong lugar na kanyang kinatatayuan kanina. Mabilis na nabuo ang isang napakalaking maitim na ulap na halos 100 metro ang taas. Ngunit hindi iyon ordinaryong ulap. Unti-unti itong nagbukas. At nagmistulang isang dambuhalang bibig ng demonyo na handang lumamon ng buhay. Rumble! Biglang bumuhos ang makakapal na itim na patak ng ulan. Hindi ito ordinaryong ulan. Isa itong nakamamatay na pag-atake. Mag-ingat! May kapangyarihan ng matinding pagkabulok ang ulan na iyan. Huwag kayong magpapatama. Sa sandaling tumama ang itim na ulan sa ilang martial artist. Agad na natunaw ang kanilang balat. Sa loob lamang ng ilang segundo. Lumitaw ang mapuputi nilang mga buto. Kasabay ng nakakakilabot nilang mga sigaw. Whoosh! Hindi pa man nakakabawi ang lahat. Isa pang bampira ang iwi na siwas ang kanyang tungkod na yari sa buto. Kasabay nito'y ramagasa ang isang maitim na bug zone ng hangin. Sa isang iglap, isang martial artist ang biglang nawalan ng malay at bumagsak sa lupa. Naningkit ang mga mata ni Zephyr. Atake sa kaluluwa. Kaya nilang gumamit ng spirit energy upang sugatan ang mismong kaluluwa ng kanilang kalaban. Mas lalong naging seryoso ang kanyang ekspresyon. Hindi lamang pala pisikal na pag-atake ang kayang gawin ng mga halimaw na ito. May kakayahan din silang umatake sa espiritu ng tao. Habang iniisip iyon, patuloy niyang pinangunahan ang mga miyembro ng Alchemist Alliance upang makaalis sa mapanganib na lugar. Bagamat napakalakas ng mga bampira, may isa silang malaking kahinaan. Mabagal silang kumilos. Kaya hanggat mabilis silang kikilos, may pag-asa pa silang makaligtas. Lintik kayo! Biglang sumigaw ang isang matandang eksperto mula sa teritoryo ng Qinglan. Bagamat nasa 70 taong gulang na siya, pa rin ng lakas ang kanyang katawan. Parang isang mabangis na tigre siyang sumugod. Boom! Sa isang suntok lamang, nabuo ang isang napakalakas na ipoipo. Tinamaan nito ang isang bampira at agad itong nadurog hanggang sa maging mga pira-pirasong buto. Patayin sila. Hindi na rin nag-atubiling sumugod ang iba pang eksperto. Maging ang mga mandirigma ng domain ng Muan at teritoryo ng Qinglan. Pansamantalang isinantabi ang kanilang alitan. Sa harap ng iisang kalaban. Kinailangan muna nilang magkaisa. Boom! 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 Sunod-sunod ang malalakas na pagsabog. Isa-isang nadurog ang mga bampira sa ilalim ng mababanggas na pag-atake ng mga eksperto. Sa kabilang panig, may isang lalaking may suot na mahiwagang baluti sa magkabilang braso. Sa bawat suntok niya, parang dalawang kidlat ang bumabagsak mula sa langit. Walang bampirang nakakatagal sa kanyang kamao. Ang lalaking iyon ay walang iba kundi si Wang Tao ng Sky Sea Academy. Napakalakas ng kanyang mahiwagang sandata. Bawat suntok ay may kapangyarihang dumurog ng bakal at buto. Hindi nagtagal. Sunod-sunod na umatake ang mga eksperto ng dalawang malaking puwersa. Bagamat mabangis ang mga bampira, unti-unti silang napabagsak. Ngunit, hindi pa rin mapalagay si Zephyr. May kung anong kakaibang pakiramdam ang bumabalot sa kanyang puso. Parang may isang mas malaking panganib. Natahimik lamang na naghihintay sa tamang sandali upang umatake. Talaga bang ito na ang buong lakas ng mga nilalang ng Soul Burial Land? O isa pa lamang itong panimulang pagsubok? Ano ang lihim na panganib na nararamdaman ni Zephyr? At sino ang tunay na pinuno ng mga bampirang ito? Abangan sa susunod na kabanata. Kabanata 1687, ang hari ng mga bampira ay nagpakita. Sampin na Devil King. Tahimik na sambit ni Zephyr sa kanyang isipan. Sa sumunod na sandali, isang anino ang dahan-daang lumabas mula sa kanyang katawan. Isa itong kaluluwang anyo. Walang iba kundi ang Cursed Devil King. Tungkulin mo ngayon na protektahan si Zuan Yu. Huwag kang magkakamali.
Mahinahon ngunit matatag na utos ni Zephyr habang itinuturo si Zuan Yu. Napasimangot ang Cursed Devil King. Humph! Dati akong makapangyarihang hari ng mga Diablo. Ngayon, ginawa mo pa akong bantay ng isang bata. Halatang hindi siya nasisiyahan. Ngunit ngumiti lamang si Zephyr. Kapag natapos ang laban na ito, ipapagamit ko sa iyo ang Death Sickle. Biglang nagliwanag ang mga mata ng Cursed Devil King. Totoo ba? Huwag kang mag-alala. Hindi man lang malalapitan ng kahit sino ang batang iyan habang narito ako. Matagal na niyang minimithi ang mahiwagang Death Sickle. At ngayong isang simpleng tungkulin lamang ang kapalit nito. Wala siyang dahilan para tumanggi. Dahil isa siyang kaluluwang nilalang. Madali niyang maitatago ang kanyang presensya habang lihim na binabantayan si Zuan Yu. Rumble. Biglang yumanig ang buong lupa. Kasabay nito, isang napakabigat na presyon ang bumalot sa buong paligid. Biglang huminto ang mga martial artist na tumatakbo. Napalingon silang lahat sa unahan. Isa-isang umaahon mula sa lupa ang mga bagong vampira. Ngunit, iba ang mga ito. Mas mabagsik, mas nakakatakot, at mas makapangyarihan kaysa sa lahat ng nauna nilang nakaharap. Isang tingin pa lamang. Sapat na upang manginig ang sinuman. Nanlaki ang mga mata ng lahat. Ang lakas ng bawat isa sa kanila ay lampas na sa ikalimang antas ng espiritu. Kung isa lamang ang kalaban, hindi iyon problema. Ngunit, libo-libo ang kanilang bilang. Sino ang makakaharap sa ganoong hukbo? ROOOAAAR. Muling umalangaw-ngaw ang nakabibinging alulong. Kasabay nito, isang higanteng vampira na halos 15 metro ang taas ang tumalon palabas ng lupa. Mabigat itong bumagsak. Boom! Parang isang hari ang tindig nito. Sa kamay nito ay hawak ang isang dambuhalang tungkod na yari sa buto. Ang malamig nitong presensya ay agad na bumalot sa buong paligid. Humigpit ang dibdib ng bawat martial artist. Hindi maganda. Iyan ang hari ng mga vampira. Ang lakas niya ay maihahambing sa isang alchemy realm na eksperto. Takbo. Sunod-sunod na sumigaw ang mga veteranong mandirigma. Ngunit, huli na ang lahat. ROOOAAAR. Iwi na siwas ng hari ng mga vampira ang kanyang tungkod. Sa isang iglap, isang napakalawak na maitim na ulap ang bumalot sa kalangitan. Sinakop nito ang 10,000 metro. Pagkaraan, bumuhos ang nakamamatay na itim na ulan. Hindi iyon ordinaryong ulan. Taglay nito ang kapangyarihang tunawin ang lahat ng madaanan. Saan man ito bumagsak, nalalanta ang mga puno. Natutunaw ang damo. At maging ang mga bato ay unti-unting naaagnas. Ang mga mahihinang martial artist, sa loob lamang ng ilang paghinga, ay naging mga kalansay. Nakakakilabot. Napakasindek. Sa harap ng walang awang pag-atake ng hari ng mga vampira. Nagkanya-kanyang takbo ang lahat. Buong lakas nilang pinakawalan ang kanilang tunay na enerhiya upang makaligtas. Ngunit nanatiling kalmado si Zephyr. Mahigpit niyang pinagmasdan ang hari ng mga vampira. Parang may napansin siyang kakaiba. Isang bagay na hindi pa nakikita ng iba. Bakit tila hindi pa ginagamit ng hari ng mga vampira ang tunay nitong kapangyarihan? At kapag tuluyan na nitong ilabas ang buong lakas, may makakaligtas pa kaya sa Soul Burial Land? Abangan sa susunod na kabanata. Kabanata 1688, ang nakatagong alas ni Zephyr. Sa libu-libong martial practitioner na pumasok sa primordial space, kakaunti lamang ang tunay na nakaabot sa alchemy realm. Ang karamihan ay nasa spirit realm pa lamang. At sa gitna ng kaguluhan, kahit ang mga eksperto sa alchemy na nagtago ng kanilang tunay na cultivation ay hindi nang ahas na makipagsagupaan sa hari ng mga vampira. Napakarami ng kanilang kalaban. At sa ilalim ng pamumuno ng hari, mas organisado, mas mabilis, at mas nakamamatay ang bawat kilos ng hukbo ng mga vampira. Dahil dito, sunod-sunod na bumagsak ang mga martial artist. Napakalaki ng kanilang naging kapalit. Whoosh! Parang kidlat na kumilos si Zephyr. Sa gitna ng kaguluhan, hindi niya namalayang nahiwalay na siya sa mga miyembro ng Alchemist Alliance.
Tahimik na nagsalita ang Nine Netherbird. Ang lakas ng hari ng mga vampira ay maihahambing sa isang tunay na eksperto sa alchemy realm. Kung tama ang hinala ko, maaaring kasanlakas pa siya ng Black Tortoise King. Bahagyang tumanggo si Zephyr. Alam niyang kung pagsasamahin nila ng Nine Netherbird ang kanilang buong lakas, may posibilidad silang mapatay ang hari ng mga vampira. Ngunit, hindi pa ito ang tamang oras. Kapag ibinunyag niya ngayon ang lahat ng kanyang alas, siya ang magiging pangunahing target ng buong hukbo ng mga vampira. At ang ibang puwersa, sila ang makikinabang. Kaya pinili niyang magtiis. At itago muna ang kanyang tunay na lakas. Whoosh! Whoosh! Patuloy siyang tumakbo ng walang tigil. Hindi naglaon. Tuluyan na siyang nakalayo sa hukbo ng mga vampira. Sa likuran niya, paminsan-minsan pa ring umaalingaw-ngaw ang mga sigaw ng mga martial artist. At sa kalangitan, nanatili pa rin ang maitim na ulap ng kamatayan. Tahimik na napabuntong hininga si Zephyr. Alam niyang marami na ang nasawi. Ngunit sa mapanganib na lugar na ito, ang pinakamahalaga muna ay ang manatiling buhay. Lumipas ang halos kalahating araw. Matapos ang hindi mabilang na milya ng pagtakbo. Sa wakas, tuluyan niyang naiwan ang mga vampira. Huminga ng malalim ang Nine Netherbird. Lintik na mga mababang nilalang. Kung hindi lang natin kailangang itago ang ating lakas. Matagal ko na silang sinunog hanggang maging abo. May bahid ng pagkainis ang boses nito. Ngumiti lamang si Zephyr. Huwag kang magmadali. Mas mabuting manatili tayong lihim. Sa tamang oras, sila ang magugulat. Tahimik siyang nanatiling isang nakatagong alas. Isang sandatang hindi pa dapat makita ng sinuman. Ngunit sa sandaling iyon, isang nakabibinging sigaw ang biglang umalangaw-ngaw sa kalayuan. Mga walang hiya mula sa teritoryo ng Chingglan. Papatayin ko kayong lahat. Biglang tumalim ang tingin ni Zephyr. Mukhang hindi na napigilan ang labanan. Boom! Isang nakakasilaw na sinag ng liwanag ang sumabog sa kalayuan. Parang kidlat itong ramagasa sa himpapawid. Kasabay nito, isang malamig at mapangotsyang boses ang umalangaw-ngaw. Batang hamak. Sa tingin mo ba'y kaya mo akong patayin sa ganyang kakarampot na lakas? Ang tinig na iyon ay puno ng paghamak. Parang isang demonyong nakikipaglaro sa biktima nito bago tuluyang lumapa. Sino ang misteryosong eksperto na nagsasalita? At sino ang matapang na nakipaglaban sa kanya? Makikialam ba si Zephyr sa laban? O mananatili siyang nakatago habang naglalaban ang dalawang makapangyarihang puwersa? Abangan sa susunod na kabanata. Kabanata 1689, ang kidlat laban sa palakol. Ang lalaking nanunuya ay payat ang pangangatawan, ngunit ang kanyang presensya ay nakapangangilabot. Sa kanyang mga kamay ay may hawak na isang dambuhalang palakol. Sa bawat pagindayog nito, daan-daang anino ng palakol ang bumabalot sa himpapawid. Parang walang daan upang makatakas. Napapalibutan ng kanyang pag-atake ang ilang batang martial artist, na unti-unti nang nauubusan ng lakas. Malinaw na isa siyang makapangyarihang eksperto mula sa teritoryo ng Chingglan. Samantalang ang kanyang mga hinahabol ay mga mandirigma mula sa domain ng Muan. Naningkit ang mga mata ni Zephyr. Nasa ikawalong antas ng espiritu ang cultivation niya. At isa rin siyang body refining expert. Sa isang sulyap pa lamang, nabasa na niya ang tunay na lakas ng kalaban. Napakabihira ng mga nagsasanay sa body refinement. Ngunit kapag matagumpay nilang nalinang ang kanilang katawan, nagiging napakalakas ng kanilang depensa at pisikal na kapangyarihan. Dahil dito, kahit nasa ikawalong antas lamang ang cultivation ng lalaking iyon, ang tunay niyang lakas ay maihahambing sa isang ikasyam na antas ng espiritu. Hindi katakatakang hirap na hirap ang mga martial artist ng domain ng Muan. Nang makita nila si Zephyr, biglang sumilay ang pag-asa sa kanilang mga mukha. Kapatid, tulungan mo kami. Ngunit halos kasunod din noon, napalitan ng lungkot ang kanilang mga ekspresyon. Napansin nilang nasa ikalimang antas ng espiritu lamang si Zephyr. Umalis ka. Kami ay mga disipulo ng palasyo ng Yoking. Makatakas ka habang may pagkakataon pa.
Ibalita mo sa aming akademya ang nangyari rito. Ipaghiganti ninyo kami. Hindi nila siya hinihiling na iligtas sila. Sa halip, handa silang ialay ang kanilang buhay upang makatakas lamang siya. Bahagyang nagbago ang tingin ni Zephyr. Sa simula, wala siyang balak makialam. Ngunit ang kabutihan ng mga taong iyon ang naging dahilan upang baguhin niya ang kanyang pasya. Tahimik siyang humakbang pasulong sa kanyang puso. Nakapagpasya na siya. Ha ha ha. Tatakas. Walang sino mang makakatakas sa akin. Masayang tumawa ang lalaking may hawak ng palakol. Mas mabuti pang sumuko na kayo. Para hindi na kayo higit pang maghirap. Buzz. Muling umalangaw-ngaw ang kanyang palakol. Isang dambuhalang sinag ng enerhiya ang Ramagasa. Diretso kay Zephyr. Ngunit, ngumiti lamang si Zephyr. Humph. Bagamat maihahambing ang lakas ng kalaban sa isang ikasyam na antas ng espiritu. Hindi iyon sapat upang takutin siya. Total. Nagawa na niyang pabagsakin maging ang isang eksperto sa alchemy realm. Paano pa siya matitinag ng isang kalabang nasa spirit realm lamang? Hindi siya umiwas. Sa halip, diretso niyang sinalubong ang pag-atake. Whoosh! Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kanang kamay. Sa isang iglap, sumiklab ang nakakasilaw na kidlat. Kasabay nito ang umaatungal na hangin. Hurricane Thunderblade. Ito ang isa sa pinakamapanganib na teknik na nilikha mismo ni Zephyr. Matagal na niya itong pinaghusay. At sa kanyang mga kamay, ang kapangyarihan nito ay hindi na mas mababa sa isang pambihirang mind attunement cultivation technique. Nang magbanggaan ang kidlat at ang dambuhalang palakol. Parang mismong kalangitan ang magsasalpukan. Sino ang mananaig, ang walang kapantay na palakol ng eksperto sa teritoryo ng Qinglan? O ang nakamamatay na Hurricane Thunderblade ni Zephyr? At sa isang pag-ataking ito, tuluyan na bang mabubunyag ang tunay na lakas na matagal niyang itinatago? Abangan sa susunod na kabanata. Kabanata 1690, ang palakol na hindi nabasag. Wash! Bang! Sa bilis ng kidlat, Ramagasa ang Hurricane Thunderblade at sumalpok sa dambuhalang anino ng palakol. Ngunit hindi ito basta-bastang pag-atake. Sa matalas na pandaman ni Zephyr, natukoy niya ang pinakamahinang bahagi ng sandata ng kalaban at doon niya ibinuhos ang kanyang lakas. Sa sandaling magbanggaan ang dalawang kapangyarihan. Isang nakabibinging pagsabog ang yumanig sa buong paligid. Naghalo ang usok, alikabok, kidlat, at nagngangalit na bagyo, na tila ba mismong katapusan ng mundo ang bumaba sa kanilang harapan. Ano? Nanlaki ang mga mata ng Panginoon ng teritoryo ng Qinglan. Isang marahas na puwersa ng kulog ang tumama sa kanyang katawan at itinulak siyang paatros sa ere. Hindi siya makapaniwala. Pati ang mga disipulo ng palasyo ng Yoking ay natulala. 5 silang nagsanib puwersa kanina. Ang pinakamahina sa kanila ay nasa ika-6 na antas ng espiritu, habang ang pinakamalakas ay nasa ika-8 antas. Ngunit kahit silang 5 ay halos hindi nakalaban sa mabagsik na eksperto ng Qinglan. Dahil ang kalaban ay nagtataglay ng napakalakas na katawan at bihasa sa isang makapangyarihang body refining technique. Kaya nga, pinakiusapan nila si Zephyr na tumakas. Ngunit ang sumunod na nangyari. Lubos na sumire sa lahat ng kanilang inaasahan. Sa iisang galaw lamang. Naipaatres ni Zephyr ang makapangyarihang eksperto. Isang bagay na halos imposibleng mangyari. Gayunpaman, bahagyang kumunot ang noo ni Zephyr. Hindi nabasag. Ayon sa kanyang tansya, dapat ay nabiyak ang palakol at nasugatan ang katawan ng kalaban. Ngunit ang nangyari. Naipaatres lamang niya ito. Wala man lang malubhang pinsala. Nang marinig ito ng mga nakapaligid, halos mapangiwi sila. Hindi pa ba sapat na naitulak niya ang isang ika-8 antas na spirit expert kahit nasa ika-5 antas lamang siya? Kung hindi nila ito nasaksihan mismo, iisipin nilang isa lamang siyang mayabang. Biglang humalaklak ang eksperto ng Qinglan. Ha ha ha. Ang cultivation technique ko ay ang Wild Overlord Body Technique. Ang katawan ko ay mas matibay kaysa sa ordinaryong tao, at ang aking body protection true energy ay halos hindi mapasok ng anumang pag-atake.
Kahit gaano ka pa kalakas. Hindi mo ako masasaktan. Pagkasabi nito, naging mabangis ang kanyang mukha. Mariin niyang itinutok ang palakol kay Zephyr. Napakabihira ng talento mo. Kung pababayaan kitang mabuhay, magiging malaking panganib ka sa teritoryo ng Qinglan. Kaya, mamamatay ka ngayon. Kasabay ng kanyang dagandong, muli niyang itinaas ang dambuhalang palakol. Sa isang iglap, pumutok ang hangin. Isang napakalaking 100 metrong anino ng palakol ang nabuo sa himpapawid. Taglay ang kapangyarihang tila kayang hatiin ang kalangitan. Bumagsak ito pababa, tuwirang tinutumbok si Zephyr. Ngunit sa harap ng nakamamatay na pag-ataking ito, ano ang susunod na gagawin ni Zephyr? May itinatago pa ba siyang mas nakakatakot na alas na hindi pa nasasaksihan ng lahat? O ito na ba ang sandaling magpapasya sa kanyang kapalaran?